Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang nakakagulat na balita tungkol dito kay Pi Network. Isang project na matagal na nating sinusubaybayan. Bakit po biglang lumundag ang presyo nito ng halos 6%? At ano po ang ibig sabihin ng pagkakabili ng mahigit 1.2 million na Pi coins sa loob lamang ng 48 hours? Ngayon ay posibleng nga ba talagang tumaas ito hanggang $2.50? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit umaangat ang presyo ni Picoin ngayon. Ano ang papel ng mga partnerships gaya po ni Banza at ano ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Picoin. Yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang nangyari at bakit po biglang umakyat ang presyo ni Pi Network? Sa loob po ng isang araw ay umakyat ang presyo ni Pi Network or Picoin ng 6% mula po sa presyong 0.60 hanggang 0.65 bago po ito bahagyang bumaba ulit. Pero kahit bumalik po siya sa 0.60, hindi pa rin ito basta-basta dahil sa laki ng galaw sa market ay maraming na-excite at nagsimulang tumingin muli kay Picoin. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ay ang positive sentiment o magandang pananaw ng market sa mga altcoins. Kasama na po rito ang Picoin. Ang sentiment na ito ay nag-trigger po ng announcement ni US President Donald Trump tungkol po sa paghinto ng bagong tariff o buwis sa imports. Dahil dito ay pati mga malalaking coin tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum ay tumaas na rin. Kaya naturally, nadamay po sa hype itong si Picoin. Ayan. Ngayon ay bakit napaka-importante po ng 1.2 million token na buy up sa loob ng 48 hours. Ito ang isa sa pinaka-bombang balita. Ayon po sa mga ulat, may mahigit 1.2 million na Picoins ang nabili sa loob lang ng 2 araw. At ang mga token na ito ay reportedly galing sa Banza, isang kilalang crypto payment at saka conversion platform. Pero teka, bakit po ito mahalaga? Simple lang, kapag may malaking buy volume, lalo na galing sa isang established partner or institution, ibig sabihin lang nito ay may kumpiyansa sila sa project. Parang sinasabi nilang oo, naniniwala kami na lalaki pa ang value nito. Kumbaga, hindi ito basta-basta hype. May real money na pumapasok. At dahil dito, lalong lumalakas ang loob ng ibang investors na sumabay. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng analysis tungkol sa galaw ng presyo? Ayon po sa isang eksperto sa technical analysis, ang Pi Network ay nag-breakout mula sa falling wedge pattern, isang bullish signal na madalas makita bago magsimulang umakyat ang presyo. Ang pattern na ito ay parang trap kung saan ay unti-unting bumababa ang presyo pero sa huli ay bigla itong sasabog pataas. Nangyari nga ito kay Picoin mula sa dating $3 na presyo at yan bumagsak ito sa 0.42 pero ngayon ay umaakyat po na ulit at umabot pa ng 66% ang kanyang rebound mula sa kanyang low point. At ito pa, na-retest din ang 25 period na EMA or Exponential Moving Average, isa pang bullish indicator. Kung magtutuloy-tuloy po ito, malaki po ang chance na maabot nito ang next resistance level na nakapwesto sa 0.81. At kapag nabasag po ito, bakang totoo na ang mga prediction na $2.50 yan na siyang sunod na price target. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng partnership ng Pi Network dito kay Banza? Ang Banza ay isang global crypto payment platform na tumutulong sa mga users para makabili at makapag-convert ng cryptocurrencies. Sa tulong po ng partnership na ito, mas madaling ma-access ang Picoin at mas ma-liquidate ang token sa market. Bukod po dyan ay nagbibigay rin ito ng legitimacy sa Pi Network. Dahil kapag isang kilalang kumpanya ang nakipag-partner sa iyo, parang sinasabi nito sa buong crypto community na pwede nating pagkatiwalaan ito. At syempre, ang kumpiyansa ng mga institution gaya po ng Banza ay nagtutulak ng mas maraming investors papasok dito sa ecosystem. Ngayon ay ano naman ang mga bagong development dito kay Pi Network?
Patuloy po ang Pi Network sa pag-expand ng ecosystem nito. Isa sa mga pinaka-importanting hakbang po nila ngayon ay ang pag-develop ng mga decentralized applications or dApps. At ang matagal nang hinihintay na open mainnet phase ay papalapit na. Kaya bakit po ito mahalaga? Yan, mahalaga po ito dahil kapag naging open na po ang mainnet, ibig sabihin ay mas real-world use cases na ang pwedeng gamitin ang pwedeng gawin na gamit ng Picoin. Pwede na itong gamitin sa mas maraming apps, services o kahit sa pagbili ng produkto. Ibig sabihin ay hindi lang siya speculative asset kung saan ay magiging functional utility token na po siya. Ngayon ay may pag-asa ba talagang umabot sa $2.50 itong si Picoin? Kung titignan po natin ang analysis, ang positive market sentiment at ang strategic developments gaya po ng Banza partnership at saka dApp rollout, oo, may posibilidad. Hindi natin sinasabi na sigurado ito dahil volatile pa rin ang crypto market. Pero kung mananatili pong bullish ang trend at patuloy ang demand at saka adoption, ang $2.50 na price target ay hindi po imposible. Ilang crypto influencers tulad po ni Moon Jeff sa X, dating Twitter, ay nagsasabi ring may chance ang V-shape recovery. Ibig sabihin ay mabilis po ang pagbagsak pero mabilis din ang pag-akyat. Kapag nangyari ito, pwedeng maabot ang presyong $2.50 sa nalalapit na hinaharap. Kaya ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Para sa atin ay magandang balita po ito. Una, marami pong Pinoy ang bahagi ng Pi Network mining community simula pa noong nagsimula ito. So kung ikaw po ay isa sa mga early adopters at meron kang Picoin sa iyong wallet, baka ito na ang tamang panahon para pag-isipan kung i-hold mo ba ito o ibebenta na. Pangalawa, kung papasok ka pa lamang sa crypto at naghahanap ka ng low cap, high potential na token, si Picoin ay pwedeng isa sa mga options na iyong pagpipilian. Pero tandaan, risk management pa rin po ang siyang pinakamahalaga. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay sa totoo lang ay exciting po ang galaw ng Picoin ngayon. Pero hindi po ito garantiya na tuloy-tuloy ang kanyang pagtaas. Lahat ng crypto po ay volatile. Pwede pong umangat, pwedeng bumagsak. Pero ang pinagkaiba po ng Picoin ay may community-driven foundation ito at unti-unti nang nagkakaroon ng real utility. Kapag nagtagumpay po ang mainnet launch at lumawak ang adoption, may posibilidad talaga itong maging next big thing sa crypto space. Pero gaya ng lagi kong paalala, ay do your own research at saka invest only what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.